hayaan ni Jonathan na mapatay ng kanyang ama. But kung makikita po natin sa 1 Samuel chapter 19, dun po sa verse 9, may pagkakataon po na talagang sabi po dito, muling nilukuban si Saul ng isang masamang espiritu mula kay Yahweh. So, nung binabasa ko po to, sabi ko, yung masamang espiritu galing kay Yahweh. Parang merong ini-imply dito na isang bagay na kung ating titingnan, inaalaw ng Panginoong Diyos po yung mga suffering or whatever na nangyayari sa buhay po ng tao sa atin, na kung saan ay meron pong nais na ipabatid ang ating Panginoon. Kasi sabi dito ay mula kay Yahweh, meaning ito po ay pinahintulutan ng ating Panginoon. So kagaya po ng Pero, naalala ko rin po yung Pero, na okay na sana sila na sila po ay paalisin na, palabasin na ng Egypt. Pero may time na sabi po doon ay pinagbatigas ng Panginoon ang puso ng Paraon. Kaya sila po ay muling hinadlangan at hindi po sila nakalabas. Pero dito po makikita po natin, sabi po rito, nakaupo si Saul noon at hawak ang kanyang sibat, samantalang si David, samantalang si David ay tumutugtog ng alpa. Walang ano-ano ay sinibat niya si David, ngunit nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding dahil dito patakbong tumakas si David. So talagang hindi siya tinatantanan ni Haring Saul during that time kasi meron na pong parang may namuuna sa puso ni Haring Saul na pagkainggit kasi alam naman natin na during that time napatay ni David si Goliath. Tapos yung mga tao, nagkaroon pa ng parang comparison, libo-libo, pero ang napatay ni Saul, libo-libo, pero si David, 10,000. Parang nagkaroon siya ng inggit sa kanyang sarili. At gustong patayin kasi para kay Haring Saul, threat si David sa kanyang trono. Kasi ayaw niya, maagaw yung trono sa kanya. That's why, this time, sabi po dito, dahil dito patakbo tumakas si David. And then verse 11, sabi doon, kinagabihan, pinabantayan ni Saul ang bahay ni David. Dahil balak niyang patayin ito kinabukasan. Kaya sinabi ni Michal, David, tumakas ka ngayong gabi kung hindi papatayin kanila bukas. So si Michal, anak po yan ni Haring Saul, na siya yung prize, yan yung premyo ni David during that time na mapatay niya si Goliath. So binigay siya ni Saul bilang asawa. At mabuti naman binigyan siya ng asawa na ang puso pa rin ay ang kanyang ay na kay David pa rin. That's why sinabihan siya, tumakas siya dahil balak siyang patayin ng kanyang ama. So yun ang nangyari, pinaraan siya sa bintana. That's why itong Psalms chapter 59, kung atin pong titingnan, ito po ay isang panalangin, na kung saan ay isang panalangin na kung saan ay it is a prayer of deliverance para iligtas from enemies. Kasi si David, kung titingnan po natin, ay ang dami niyang kaaway. That's why ito yung panalangin niya. O Lord, sabi niya, verse 1, sabi niya, deliver me from my enemies, O God. Protect me from those who rise up against me. Deliver me from evildoers and save me from bloodthirsty men. So ito yung kanyang panalangin, a prayer of deliverance from enemies. In-express niya po yung feeling of vulnerability and reliance on God's strength and protection. So during this time kasi talagang vulnerable siya. Yung kanyang pakiramdam talagang matindi yung niya, gusto siyang patayin. Ang hirap po ng nasa ganung kang sitwasyon na may mga taong gustong patayin ka, talagang subalit kung titingnan po natin ang isang pagaganda kay Haring David, yung kanyang dalangin ay talagang sa Diyos lamang niya ibinigay. That's why kung yung protection, yung lakas, yan po ay talagang galing lang sa ating Panginoon. At makikita po natin dito sa Psalms chapter 59 yung
same, ang highlight po nito o ang tema po nito ay talagang pag tayo po ay nakaharap sa mga ganitong uri ng sitwasyon sa ating buhay kasi minsan nagiging vulnerable din tayo sa kaaway. Minsan, alam niyo po, tayo po kasi may kaaway man po tayo, hindi naman tayo nakikipag-away, tayo po yung inaaway at yun po yung hindi natin gusto. Minsan talaga yung kaaway, humahanap yan di ba? Sabi nga ng James na gusto niya tayong babagsakin. Pero during the time, alam natin na ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng lakas at proteksyon. Kaya wala tayong ibang hanapin kundi ang manatili sa lilim ng ating Panginoon, sa kanyang pakpak. At ganun din, yung ultimate trusting natin sa kapangyarihan ng ating Panginoon na kaya tayong iligtas. Kaya po napaka-ganda nun. Yun po yung isang bagay na dapat nating maunawaan. At dito po, sabi po ng verse 3, "See how they lie in wait for me. Fierce men conspire against me for no offense or sin of mine, O Lord." Sabi niya, "I have done no wrong, yet they are ready to attack me. Arise to help me. Look on my plight, O Lord God Almighty, the God of Israel. Rouse yourself to punish all the nation. Show no mercy to wicked traitors." Ang hirap po nitong nararamdaman po ni David kasi kung para bang iniisip ko to wala ka namang ginagawang masama. Kumbaga, clear yung conscience mo. Meron kang, kumbaga, ikaw ay hindi ka nakaka-argabyado ng kapwa mo. Tapos bigla ka nalang akusahan na para bang isang bagay na wala ka namang ginagawa, bigla ka nalang akusahan. Kaya nga sabi niya, I have done no wrong, yet they are ready to attack me. Naalala ko po kasi nung araw, ikwento ko lang sa inyo. Nung nasa Nestle pa po ako, nagtatrabaho po ako doon sa Nestle. Kami po yung gumagawa ng Milo, Nescafe products, lahat ng yan. So, ako po kasi ay isang officer ng Youth ng Union. KMU nung araw, nung Ilusang Mayo 1 pa nung araw. So, may mga opposition sa loob din na mga empleyado na kasama namin. At they are accusing us ng para bang kami ay yung pera daw ng union ay inuubos namin, pinag-iinom lang daw namin, papasarap lang daw namin. So sabi ko naman, yung taong ito ay talagang ganun siya. Pero sa isip ko naman, wala naman kaming ginagawang masama, hindi namin dinidispal ko ang pera ng union. Kumbaga clear yung mind namin. Pero sabi ko na lang sa kanya, alam mo Brad, sabi ko sa kanya, para sa akin, hanggat klaro yung isip ko, wala kaming itinatago, alam namin kung ano yung totoo. So siguro yun lang, kung ano man yung akusasyon na wala ka namang ebidensya or whatever na gusto mo. So siguro, sabi ko sa kanya, manahimik ka na lang. So, minsan kasi tayo po ay very prone din sa mga ganitong bagay. Kaya nga, sabi nga ng Santiago, di ba, ang atin daw pong kaaway, ang Diablo, ay parang ali-aligid sa atin na handang, sabi po doon ay, naghahanap siya ng pagkakataon. Yun po yung naghahanap siya ng pagkakataon upang tayo ay sirain. Kasi tumalikod na tayo sa Diablo, gusto na tayong pabalikin. Gusto na tayong muli na ibalik sa kanya. Pero hindi na po pwedeng mangyari yun. Kaya alam naman natin na hindi na tayo dapat bumalik sa kaaway. Tumalikod na tayo Kaya sabi po doon ay talagang makikita po natin yung kanyang bagay na nangyayari kay David. Nangyayari din po sa atin ngayon ito. Alam ko po na minsan may mga pagdaanan po tayo. So mahirap po 'yan Sa ministry din po namin minsan sa jail ministry sa Manila City Jail dito po sa New Bilibid Prison, nakapasok na rin po kami diyan pero hindi po nakulong. Nagano lang po kami ng
tumutulong lang kami sa mga churches doon. Marami po kaming mga na-interview doon na mga nakakulong. So, may mga ano naman, yung mga iba, may mga sinasabi nila, yung iba totoo. Nagdilim ang paningin ko, ganun, may bubulong sa akin na diablo, para ewan ko kung diablo nga yun, basta may bubulong sa akin, patayin mo, nakakita ko ng itak, sinaksak ko, yun. Ganun, inaamin naman niya. Pero yung iba naman, talagang talagang hindi sila, hindi nila inaamin. Kasi talagang napagbintangan lang daw sila dahil wala silang pera, wala silang nagawa, parang ganun dahil malakas yung kalaban. May mga ganong mga senaryo, may mga ganong sitwasyon. Kaya sa ating buhay, talagang may mga pagkakataon na nangyayari ito Even kay David, dahil wala naman siyang ginagawa, biro mo, doon nga sa ating pinasa kanina tinutugtugan lang si Saul nung biglang niloko ba sa labas ng espiritu bigla na lang siya sinibat. Salamat sa Panginoon kasi iningatan siya ng Panginoon. Parang wala ka namang kamalay-malay, bigla kang gagawa ng isang masama na hindi mo naman naintindihan kung ano dahilan. Kaya ang hirap nung ganong sitwasyon. Pero isang bagay po na napakinggan din po dito sa Psalm chapter 59, kung titiran po natin, ay yung pong una, deliverance from enemies. Kailangan po natin laging hilingin sa Panginoon kasi ito po po nito ay panalangin This is a prayer for deliverance In the morning, even in the morning, kahit sabihin na natin na wala tayong kaaway kasi ang diablo nga kasi ay humahanap siya ng pagkakataon So, Psalms chapter 91, napakaganda po nun, yung dinideclare po natin yung He who dwells on the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And then I will say to the Lord, He is my refuge. Siya yung ating, natin, kanlungan natin, siya yung protection natin. Napakaganda niyan na ating laging i-declare. Sa amin po, siyang patutuko po sa inyo, sa aming family, nung pong siyempre wala na yung ibang mga anak ko po nagsipag-asawa na may kanya-kanyang mga pamilya niya. Pero maliliit pa yung mga yan, meron po kaming family altar na every Sunday pinagpipray ko po sila isa-isa. 5 po yung anak ko na yan, nilelehans ko sila. Nagbabasa po ako ng Psalms, ng Proverbs at nag-ano po ako sa kanila, nag-exhort po ako sa kanila ng Psalms at ng Proverbs. Yung Wisdom of Solomon. Pagkatapos po niyan, pinagpipray ko sila isa-isa. And then, nung nagsipag-asawa na po sila, 3 na lang kami dito sa bahay ngayon. But every morning in our breakfast, sa amin pong lamesa, kami pong 3, ng isang anak ko at kami mag-asawa. Nagpipray po kami lagi. Pinipray po namin lahat na talagang i-deliver kami from the hands of the devil, i-deliver kami sa anumang uri ng mga pagsubok. Every morning po yon, araw-araw po yon, mula noon hanggang ngayon, hindi po namin nakakalimutan yon. Pinagpipray po namin yung aming mga mahal sa buhay, mga kapatiran namin, ang lahat ng mga, even yung mga kalamidad na nangyayaring ito, at ganoon din po sa mga, dito po sa aming lugar, everything, pinagpipray po namin yan. It's a very good, napakagandang pag-uugali na dapat natin gawin yan. Na every morning wag po natin kaliligtaan. Kasi precious moment para sa amin yung breakfast na yon dahil doon lamang po kami nagkakasama-sama. So yung mga 4 na anak po namin, hiwalay na po sa amin. May mga kanya-kanya na po silang family. Pero yung isang anak na lang po namin nag-iisang kasama namin. That's why sabi ko, malungkot din pala. Anyway, ganun talaga. There is a time for everything. So, makikita po natin yung deliverance from enemies, kailangan ma-deliver, natin yan, hilingin natin sa Panginoon. Like David, he is always praying. That's why marami po tayong mababasa sa awit na every morning, talagang pagising lang niya sa umaga, talagang gusto niya kagad makausap ang ating Panginoon. That's why it's a very good attitude. Kaya kailangan we have to begin with a fervent plea, prayer to God to rescue us from those who seek harm in our life. Every morning. Napakaganda po nating gawin yan. At
Na ganun din po, yung pagiging inosente po natin, na sabi nga po doon ay kahit na wala naman tayong ginagawang masama, ay kagaya po ni David, in-emphasize niya po ito, no, na kung saan his innocence is taken, that his enemies persecute him, even without a cause, kahit wala pong gusto siyang i-persecute. Kasi si Saul, ganun, dahil po sa inggit, dahil po sa mga bagay na nangyayari, naririnig niya sa kanyang kapaligiran. Pero alam niyo po, in spite po ng mga ganong bagay na wala, para sa kanya wala naman siyang ginagawang masama, hindi niya po ito ibinabalik, hindi niya pinapatulan. Yan po yung napakaganda sa kanya. Kaya naman niya Kaya naman niya, di ba? Ang daming pagkakataon sa buhay po ni David, na kaya niya nang patayin si Saul, si Haring Saul, pero hindi niya po ginawa. Dahil iba po yung kanyang pananaw doon. Doon po natin bababasa yung touch not the anointed of God. Kasi ganun niya tinitingnan po yung pinahiran ng Diyos na bilang hari, si Haring Saul. Kaya po yun yung kanyang iginagalang that even though kaya niyang patayin, kaya niyang gumanti, pero hindi niya po ginawa. Yun po yung isang napakaganda naman sa atin. Kung wala naman tayong ginagawang masama, hayaan natin, let God be the judge. Huwag nating gantihan ng masama ang masama. Otherwise, pag ginawa na po natin yon, hindi na rin po tayo, parang wala na rin tayong pagkakaiba sa kanila. Kaya ano man po yung nangyayari sa atin, kung tayo po ay talagang wala namang ginagawang masama, hayaan natin, ang Diyos po ang siyang gagawa para po sa kanila. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 5, di po ba, mapalad ang mga pinag-uusig, dahil sa aking pangalan, sapagkat, daw po sabi doon, for there is the kingdom of God. Sa kanila po yung kaharian ng Panginoon. Binilang po tayo doon Tayo po ay kabilang sa kaharian ng ating Panginoon. That's why, napakaganda po ng salita po ng ating Panginoon. And then makikita rin po natin yung confidence, yung pong tinatawag na ang Diyos ang kanyang kanlungan. God as a refuge and strength at ang kanyang kalikasan. Sabi po niya, O Lord God, the God of Israel, rouse yourself to punish all the nations. Show no mercy to wicked traitors. They return at evening, snarling like dogs, and prowls about the city. See what they spew from their mouth. They spew out words from their lips, and they say, who can hear us? But you, O Lord, sabi po dito, ito po yung napakagandang dineclare ni David, but you, O Lord, laugh at them. You scoff at all those nations. O my strength, I watch for you. O God, you are my fortress, my loving God. God will go before me and will let me gloat over those who slander me. Yan po yung sabi ni David, sabi niya, he has a confidence. Meron po siyang confidence, si David. That's why he calls upon God, he calls upon God and he declares God as his fortress, strength, and defender. Naalala ko po yung awit. You have made me glad, and I say of the Lord, you are my shield, my strength, my fortress, deliverer, my portion. Ano ba? Hindi ko masyado sa huling kanta. Pangit kasi yung mamanta. Anyway, yung pag pinapakinggan ko po yun, sabi ko, grabe talaga si Lord. Pag pinagkatiwala mo po sa Kanya ang lahat ng bagay, hindi Kanya talaga pababayaan. Tunay po ang salita ng Panginoon that when He say, God will never leave you, and He will forsake you, and He will never forsake you. Talagang gagawin po yan ng ating Panginoon. Si David, talagang ginawa niya ang Panginoon. Dineclare po niya na siya yung kanyang fortress, siya yung strength niya, defender niya. In-express niya po yung unwavering faith in God's protection. Yun po yung ganda It is an expression of unwavering faith. Unwavering faith. Talagang napakaganda yan. Talagang
in God's protection. Talagang wala naman po talagang ibang magbibigay sa atin ng protection eh. That's why the devil, tandaan po natin, siya po ay laging 50 meters away from us. Pagka tayo po ay hindi, lumabas na tayo, taglay po natin yung pananampalatayang yan, taglay po natin yung panalangin ng protection sa ating Panginoon. Tandaan po natin, hindi po tayo kayang katiin ng kaaway. Hindi niya po tayo pwedeng basta-basta na lamang. Unless, sabi ko ipaintulot ng ating Panginoon. Pero I know, God will God will give us harm, ano po na hindi natin kaya, whatever it is, and just po ang mag-iingat po sa atin. And then, makikita po rin natin dito, sabi po dyan, for the sins of their mouth, for the word of their lips, let them be caught in their pride, for the curses and lies they utter. Consume them in wrath, consume them till they are no more. Then it will be known to the ends of the earth that God rules over Jacob. So, yung confidence, confidence po na dineclare po ni David, in God's judgment naman po makikita natin that David calls upon God to judge his enemy. Tandaan po natin, we cannot judge. Wala po tayong karapatan. Ang Diyos lamang ang may karapatan dyan, pagdating po dyan. Kaya po, hayaan natin kung meron man po mga tao na gusto tayong ibagsak, let us stand on our ground. Stand on your feet, stand on your faith, and stand in the protection of God. Gawin po natin ang Panginoon na siyang ating lakas, ang ating kanlungan, siya po yung lahat sa ating pong mga buhay at siya yung ating protection. Express po natin ano po yung ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. Express po natin yung pag-asa na kung saan yung pagbagsak at pagkawasak ng ating kaaway, ang Diyos lamang po ang siyang magkakagawa niya. Ang Diyos lamang po ang siyang kikilos para sa atin. Tandaan po natin, sabi po ng salita ng ating Panginoon, vengeance is mine, says the Lord. Vengeance is mine. Ayan po natin ang Panginoon ang siyang magbigay sa atin ng vengeance. So, magtiwala tayo sa biyaya ng ating Panginoon. So, sabi po dito, verse 13, consume them in wrath, consume them. So, nabasa na po natin yan. Punta na lang po tayo sa verse 14. They return at evening, snarling like dogs and prowls like about the city. They wander about for food and whole, if not satisfied. So, yan po yung mga taong walang magawa sa atin. But at the end, dito po sa verse 16 to 17. But, sabi niyan, I will sing of your strength in the morning. I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. Oh, my strength, I sing praise to you. Oh God, are my fortress, my loving God. And I say, oh, the Lord, you are my shield. Ang ganda po ng kantang yan. Minsan, pag nagda-drive ako, sa sasakyan meron po ako noon, Spotify. Spotify. Tapos, pagka po nakakanta po yung mga ganyan, parang tag-iisa po ako, pero I feel the presence of the Holy Spirit sa ambag ako'y nagmamaneho. Then, nag-worship na ako, and then, hindi ko mapigilan, nararamdaman ko, lumuluha na ako, I feel the awesome presence of the Lord. Talagang sabi ko, napakasarap talagang kasama, Panginoon. Ikaw talaga yung aking kaibigan na hindi mo po ako iniiwan. That's why we have to trust in God's mercy. Despite the severity of his plea, si David po, alam natin na siya po ay ultimately, he trust in God's mercy and power to deliver him. Sa Diyos pa rin po siya nagtiwala. Never na nagtiwala si David sa kanyang kakayanan, even though kaya niyang gawin, kaya niyang patayin si Saul sa lahat, andun po sa kanya yung pagkakataon.
Lahat, kumbaga, kaya niyang gawin yun. But in spite sa mga bagay na yon, talagang he trust in God's mercy. Nagtiwala siya sa habag ng Panginoon. At talagang yung kapangyarihan ng Diyos na siya po ay iligtas. That's why, ang akin po iwanan sa inyo ngayong umaga, dito po sa ating pinagbulay-bulayang salita po ng ating Panginoon. Kung tayo po ay nakaharap po sa mga bagay na umaatake po sa atin, persecutions man yan, turn to Psalms chapter 59. Alalahanin lamang po ninyo ang Psalms chapter 59 na naranasan po ni Haring David. Isang modelo po ito na kung saan atin pong in-express yung ating fears and frustration to God. May mga fears po tayo, may mga frustrations po tayo, hindi po yan nawawala sa atin. Pero kailangan ibigay po natin yan sa ating Panginoon. At i-declare po natin yung ating pagtitiwala sa kapangyarihan at ganun din po sa justice ng ating Panginoon. Let God be judged. And then, secondly, makita po natin na let us find our strength in God alone. Yung i-reflect po natin na kung saan yung ating yung pamamaraan po ng ating Diyos na kung saan siya yung ating refuge, siya yung ating strength sa mga bagay. So siguro may mga napagdaanan na po tayo. Ano man po yan, napagtagumpayan na natin yan nangyari na sa atin. We are victorious. We are more than conqueror. Sabi dan, greater is He that is in me than he that is in the world. Ibig sabihin talagang ang Diyos po ang nasa atin. God will never forsake us. He will never leave us. Let us find in strength in God alone. Sa Diyos lamang po. At may encourage po tayo na talagang anuman po yung current struggles po natin, anuman po yung mga pinagdaraanan natin ngayon. Hindi, yung baha, normal na yan pag naulan lang naman yan, matatapos din yan. Sa amin, dito sa lugar namin, baha sa kalsada, baha dahil ang likuran po namin ay bukid para ng dagat. Praise the Lord kasi yung loob ng bahay naman namin hindi naman po napasok. Pero pag lumabas ka sa kalsada, baha. Pero baha lang yan. Kaya natin ang Lord ang siyang gumawa dyan. So, finding strength in God, talagang ayahan natin ang Diyos ang magbigay ng lakas sa atin. And then always, praying for deliverance. Use Psalms, itong chapter 59 na to bilang guide po natin, for praying for deliverance. Kasi sa totoo lang, tayo naman mga Kristiyano, wala naman tayong kaaway. Hindi naman tayo mahilig makipag-away. Pero mayroong mga taong, may mga diablo, may mga taong ginagamit ng diablo para tayo ay awayin. Pero huwag nating pansinin. Ang Diyos po ang siyang bahala sa kanila. At ganun din po, man yan, manalangin lang po tayo para i-deliver tayo ng ating Panginoon sa ating mga kaaway, para po sa protection, at ganun din sa ating sarili, at ganun din sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Kailangan po nila ng panalangin natin, mga kapatid. Alam niyo po, mapalad po tayo, bahalang po ang ating nararanasan ngayon. Sa bansa po ng Nigeria, sa part po ng India, sa mga dulong lugar po ng India, sobra po ang persecutions nila. Genocide, sabi nga, sa mga Christian ang ginagawa po nila. They slaughtered them. At kung mapapanood po ninyo sa CBN, Christian Broadcasting Network, sila lamang po yung reliable na niyan. Grabe, mga totoo pala yun, ang mga Islamist, mga Islamic, mga kalaban po ng mga Kristiyano, mga Islam. Grabe, talagang pinupugutan sila ng leeg, talagang nilalaslas sila. Akala ko nung una, hindi totoo yun, fake news yun. Pero totoo po pala, yung mga sinesend sa mga chat na pray for the ganito, totoo po pala yun. Sabi ko, Lord, kawawa naman sila. Pero hindi lang basta they burn their houses, they burn their churches, even yung mga bata, talagang pinapatay. Yung mga lahat ng pag na-identify ka na Kristiyano, kahit saan ka magtago, pinupuntahan ka nila, papatayin ka nila. Genocide po, grabe, yung kanilang nararanasan ngayon. That's why, sabi ko nga, Lord, eto na talaga, nasa pintuan na po ang rapture. Ihanda po natin ang ating sarili. Huwag po tayong, itong Psalm chapter 59, napakaliit na bagay lang ito kung tutusin. So, salamat po sa ating Panginoon. So, last,
recognize that even in times of difficulty, God's mercy and love is still available. Tandaan po natin, God's mercy, God's love is still available sa ating lahat. Lumapit lang tayo sa Kanya, huwag tayong mahiya. Libre naman yon. Lumapit lang po tayo at magpa-comfort po tayo at tayo po ay humingi ng guidance sa Kanya. And then last, sabi po doon sa verse 16, but, amen, sabi dyan, in conclusion, sabi niya, but I will sing of your strength. I will sing of your strength forever. May kanta yatang gano'n. I will Lord forever. Gano'n, For you are, sabi niya, in the morning, I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. O my strength, I will sing praise to you. O God, are my fortress, my loving God. Hallelujah. Napakasarap pong namnamin. Napakasarap pulay-pulayin ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw. Dito po, si David, dineclare po niya na talaga ang kanyang awit ay sa Panginoon lamang, na kung saan it is a reminder para sa atin that we have to find joy and strength in expressing our true singing or true music, especially during challenging times. Alam niyo po, napakasarap umawit sa Panginoon. Sabi ko, pag nag-iisa ako, pag nagdo-drive ako, pag nagpatugtog na ako ng mga Christian song, especially yung talagang yung spirit mo ma-refresh ka. Sarap talaga. Lord, salamat po. Iiyak ka na lang, pero iiyak mo ay yung luha mo ay it's not because of defeat or because of the problem, but because of the love of God that you feel in your heart, deeply inside of you. Talagang mararanasan mo yun na talagang, Lord, salamat po sa buhay na ito na binigay mo sa akin dahil nakilala kita. Para bang yakap-yakap ka ng Panginoon na sa iyong buhay na kahit may mga suliran at pagsubok ka, you know in your mind, in your heart, that God is with you. God is your strength. God is our refuge. That's why, salamat po sa Panginoon muli at kayo po ay aking nakasama. And this morning, I like everyone na samahan niyo po ako sa prayer. Let us pray to God. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa araw nito, sa umagang ito. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw po ay Diyos na pumupuspos sa amin ng kagalakan. Dahil alam namin, Panginoon, sa aming mga sarili na meron po kaming Diyos na maasahan, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng proteksyon, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng tibay, ng kalooban upang manatili po kaming matatag. Salamat, Panginoon, dahil hindi pa po nangyayari sa amin ang mga nangyayari sa lugar po ng mga persecuted nations sa mga Christian like Nigeria and part of India. At sa lahat, Panginoon, ng mga Southeast Asian nation na kung saan laganap po, Panginoon, ang mga pagpatay doon ng mga Kristiyano, pagsunog ng kanilang mga iglesia, pagpatay ng kanilang mga anak, Panginoon, Lord. We pray, Father, na patuloy mo po silang samahan at ingatan. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa anumang uri ng pagsubok sa kanilang buhay na mabibigat na umahantong pa sa kamatayan. Father, ang amin pong nararanasan ngayon, Panginoon, ay pagbaha, Panginoon. Subalit, alam namin, Panginoon, na ang bahang ito ay lilipas. Mawawala rin ito dahil dulot lang po ito ng masamang panahon. But Lord, we ask your protection. Lord, laban po sa mga sakit na dala po ng bahang ito at ng mga pag-ulang ito. Ilayo mo po kami, Panginoon, lalo-lalo na po ang mga mahal namin sa mga kapahamakang ito, mga bagay na nangyayari ito sa amin po sa panahong ito na kung saan bububuhos po ang malakas na ulan. Kaya Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga anak mo na patuloy na nagbibigay ng oras at panahon upang kami magsama-sama sa platform na ito, Panginoon. Dahil ito po ay napakahalagang bagay, napakalaki, Panginoon, na tulong sa aming espiritu dahil kami po ay lumalakas, nabibigyan kami ng encouragement, Panginoon. Salamat po sa mga nagtatag nito, namumunan nito, Panginoon. Lord, you know their hearts, O Lord, and I declare blessings upon their life, O God. At patuloy po manatili po ang platform na ito na meron pong pagkakaisa, Lord, at magkaroon po kami ng palakasan, asan man po kami, hindi man kami nagkikita personally, but we know
that we are, O Lord, kami po ay magkakapatid, Panginoon, na merong isang Diyos na pinapanampalatayanan. Kaya Panginoon, salamat. Salamat po Panginoon sa iyo pong lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagluwalhati, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, ito po ay nagsilbing kalakasan, nagsilbi po, Panginoon, na inspirasyon sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Muli po, binabalik namin sa iyong lahat ng papuri at pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Amen and amen. Salamat po. Salamat po sa inyo. At God bless po.